Praise God! Muli sa mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin at ito na po ang part 4 ng ating pinag-uusapan, yung bakit nagiging magulo ang buhay ng isang tao. Ito na po ang pinakalas na part na ating pag-usapan sa kung bakit nagiging magulo ang buhay ng isang tao. Una po, dahil sila po ay lumalakad at namumuhay sa laman. Pangalawa, hindi alam kung paano pakinggan ang tinig ng Diyos. And then yung pangatlo, yung part 3, ay sila po ay hindi namumuhay sa mga prinsipyo ng Diyos. At ang pang last 4 o yung part 4 na ating talalakayin sa oras na ito, yung pakikisalamuha sa mga tao na maaaring humila sa kanila. Kaya sa oras na ito, huwag mo pong i-stroll ang video na ito at hayaan mong matapos upang maunawaan mo kung bakit nagiging magulo ang buhay ng isang tao. Praise God! Na sabi nga dito, no, ang kasamaan ay walang pinipili. Ito ay agresibo. Ang plano nito ay maghasik ng kasamaan at sirain ang mabuti. Ayaw ni Jesus na ang diablo o anumang bagay mula sa kaaway na mapanlinlang o paraan upang ilayo ang ating relasyon sa Kanya. Sa araling ito po ay inyong makikita ang mga epekto ng maling relasyon at mga kahalagahan ng tamang relasyon. Kaya nga, sabi dito, mga babala sa maling relasyon. Kung atin pong babasahin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33, ito po ang sabi, "Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali." No? Nasabi diyan na dapat wag po tayong padaya. Dahil kung ano po ang ating sinasamahan ay magiging ganun rin po tayo. Nasa oras na ito na sinasabi diyan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang pag-uugali. No? Ano man ang sinasamahan po natin, either ito po ay good or bad, ay magre-reflect po sa ating sarili. Ibig sabihin, magiging ganun ka rin po kung sino ang iyong sinasambahan. Kaya mas maganda po, piliin mo ang iyong kakaibiganin, piliin mo ang iyong sasamahan, at mas maganda na ikaw ay makasalamuha sa iyong kapananampalataya. Ibig sabihin na dapat ang iyong sasamahan ay yung mga taong may takot din sa ating Panginoon, na dapat sila po ay may relasyon sa ating Diyos. Nasabi nga, ang masamang mga kasama ay sumisira ng magandang moralidad. Tama po yan. Maling samahan ay wawasak ng mabuting pag-uugali. Kaya maraming mga magulang na pinalaki nila ang kanilang mga anak sa maayos na kinalalagyan. Pero mababalitaan lang nila, mga kapatid, dahil sa maling sinamahan nila ay nagkaroon ng kapahamakan sa kanilang buhay, yung kanilang mga anak. Ayaw ng Diyos na maging ganun din po tayo, na ang ating Panginoon ay create po tayo ng Diyos na bilang isang kawangis. Ibig sabihin na tayo po ay nilikha ng ating Panginoon na meron pong kalikasan ng Diyos. Yung maging isang mabuti na maging mabuting lingkod ng ating Panginoon at magandang relasyon sa Kanya at merong magandang moral. Pero depende po yan kung sinasamahan mo ay isang taong magagalitin, ilang araw, ilang weeks, ay makikita mo sa iyong sarili na ikaw ay magiging magalitin na rin.
Kung sinasamahan mo ay yung mga taong walang alam kundi manira manira ng mga buhay ng may buhay, ilang araw, ilang weeks ay magiging ganun ka na rin. Pero pag sinasamahan mo ay isang taong mainit na naglilingkod sa Diyos, no? Na lagi kang sumasama sa kanila, makikita mo na lagi ka na rin maglilingkod sa ating Panginoon at ang iyong spiritual life ay magiging maalab, no? Kaya piliin po natin yung mga dapat nating samahan, mga kapatid. Na sinasabi diyan na huwag po tayong padaya na sa mga masasamang kasamaan na sila rin po ang sisira sa ating magagandang pag-uugali. Okay? Ang maling samahan ay hindi lamang sa mga tao. Ibig sabihin, ang mga maling samahan ay hindi lang po ito sa mga tao, kundi maging sa media. Yan, tulad ng media, tulad ng mga panonoorin o radyo or television or awitin or internet. Sa madaling salita, kaya mag-ingat din po tayo sa lahat ng ating pinapanood sa social media, no? Pinapakinggan sa radio, pinapalabas sa TV, or pinapakinggan sa tugtugin or yung paggamit ng internet. Mag-ingat po tayo kung saan po natin ito ginagamit, no? Okay lang kung sa social media ang ginagawa mo ay nanonood ng mga makalangit at mga pangangaral ng salita ng ating Panginoon at nakikinig ka sa radyo ng mga pangangaral mula sa Biblia, no? Dapat ma-enlighten po natin ang salita ng ating Panginoon sa buhay po natin. Okay? Babasahin tulad ng mga aklat at ibang mga imprentang materyales. Ibig sabihin, mag-ingat din po tayo sa mga babasahin po na dapat hindi po yung babasahin po natin ay maganda or ma-encourage po tayo sa ating babasahin. Hindi po yung parang ida-down po tayo. Na wag po tayo laging magbabasa ng mga pangit na babasahin, no? Bagkus yung mga magagandang babasahin na dapat nating babasahin. Higit sa lahat, ang salita ng ating Panginoon upang hindi gumulo ang buhay ng isang tao. Okay? And then, mga gawain tulad ng sport at mga nakagawian. Sa madaling salita, maraming mga sport na mabuti, mga kapatid. Pero marami rin mga laro na hindi maganda. Kaya piliin mo yung mga sport na dapat ito po ay nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. Okay. Nasabi diyan, pakikisama sa mga hindi mananampalataya. Yung mga pakikisama mo po natin sa mga hindi mananampalataya. Ang layunin nito ay upang madala sila kay Kristo. Pwede naman tayo sumama sa kanila, dapat ang layunin mo, mga kapatid, ay sila po ay madala sa ating Panginoong Jesucristo. Pero kapag ang layunin mo kaya ka sumasama sa kanila upang ikaw ay gumaya sa kanilang mga gawa, ay ito po ay napakapangit na. Okay, huwag gawin kung ano ang kanilang ginagawa, huwag makihalo sa kasalanan. Sa madaling salita, na once na tayo ay nasa sanlibutan, natural kasama po natin sila, pero huwag po natin na gagawin ang kanilang mga ginagawa. Kung alam mo masama, ay lumayo ka na. At huwag makihalo sa mga makasalanan. Ibig sabihin, huwag ka manatili sa mga makakasalanan. No, wag kang mamalagi, no, or mag-stay, mga kapatid. And number 3, ang espiritu ng Diyos ay nasa iyo ay dapat maranasan ng iba. Sa madaling salita, dapat ikaw mismo sa isang lugar, halimbawa, dapat nag-i-enlighten ka, mga kapatid, nakikita ng sanlibutan na ikaw ay nag-aalab at ikaw nakikita nila na ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon. At ang Espiritu ng Diyos ay dapat magkaroon din sila, mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-share mo ng salita ng ating Panginoon at marirealize nila na napakahalaga ng salita ng ating Panginoon at sa pamamagitan yon ay maaari silang
matatanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon kung bukas po ang kanilang mga puso. Okay? Sabi nga dito, mga kasulatan tungkol sa halaga ng tamang relasyon. No? Alam ng Diyos ang kapangyarihan ng samahan. Kaya sinasabi niya sa iyo na huwag makipamatok sa di mananampalataya. Na alam ng ating Panginoon, kaya huwag po tayong makipamatok sa hindi nating pananampalataya. Baka maligaw po tayo at mismo baka tayo mismo ang madala at hindi natin sila yung madala. And ano pa, sa Kawikaan chapter 22, Kawikaan chapter 12 verse 26 na sinasabi yan, maingat na piliin ang mga kaibigan. Sa oras na ito, hindi ka pinagbabawalan ng Diyos na makipagkaibigan. Pero dapat piliin mo kung sino ang iyong kakaibiganin. Mas maganda na lang mga kapatid na kaibiganin mo yung mga taong mananampalataya, no? At the same time, ay ito po ay magtutulungan kayo spiritually mga kapatid na mag-encouragement kayo mga kapatid. At sa tulong ng ating Panginoon ay gaganda po ang inyong mga buhay. Sa mga Kawikaan chapter 13 verse 20 na sinasabi dito na lumakad na kasama ang matatalinong tao, which is dapat talaga na kasama po natin yung mga kapatiran dahil sila po yung mga given na mga kapatid na sinasabi sa Biblia na sila po ay mga wise man, na sila po ay mga matatalino. Bakit? Na sila po ay nakasumpong ng biyaya ng ating Panginoon at pinag-iingatan po nila to. No? At lagi po silang nakikinig ng salita ng ating Panginoon at the same time na dapat katulad din po natin sila. Yun po yung mga tao na dapat nating pakisamahan. And sa Efeso chapter 5 verse 11, huwag makiayon sa kadiliman. Na huwag po natin talaga na makiayon or makisalamuha sa mga gumagawa ng katalampasanan. Yung mga karumal-dumal, mga kapatid, wag po natin silang gayahin. At kung titingnan po natin sa awit, sa mga awit chapter 1, verse 1 hanggang 3, makikita po natin dyan na ikaw ay pagpapalain kung nasa tamang samahan ka. Makikita po natin na kung tayo po ay nasa tamang samahan, tayo rin po ang magkakaroon ng benepisyo na tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon at nandun po na hindi gugulo ang buhay natin, no? Bakit? Dahil kasama po natin ang ating Panginoon at alam po natin yung mga dapat gawin kung may mga pagsubok tayo na dapat daanan. Kung mayroon tayong pagsubok na dinadaanan, alam po natin kung bakit tayo dumaraan sa mga bagay na ganon. At sa mga Kawikaan chapter 27 verse 17 na sinasabi dyan, ito po ay tinutukoy na mapapalakas ka kung ikaw ay sasama sa mabubuting mga tao. Malinaw mga kapatid na kung tayo po ay laging kasama po natin yung mga mananampalataya, nakikipagkwentuhan po tayo sa mga mananampalataya at the same time makikita po natin na tumitindi po ang pag-ibig natin sa Diyos at nag-aalab po ang ating relasyon sa ating Panginoon at magiging walang puwang ang dyablo sa ating kaisipan. Bakit? Na lagi po nating kasama ang mananampalataya at the same time nagkakaroon tayo ng fellowship sa kanila dahil alam ko mga kapatid, pag lagi mong kasama ang may mga takot sa Diyos, darating ang panahon ay magiging katulad ka rin nila. Muli, pagpalain ka ng ating Panginoon na ito po ang part 4 na ating tinalakay sa oras na ito. Kaya bakit nagiging magulo ang buhay ng isang tao? Dapat piliin po natin yung mga taong mabuti. Huwag tayong makisalamuha sa mga taong makasalanan. Muli, pagpalain ka ng ating Panginoon at i-bless ka ng Diyos sa iyong buhay. Gabayan ka ng ating Panginoon. God bless po.